Magandang hapon po mga kababayan ko at aking mga kaibigan. Magsusug lang po ako doon sa tribulation. Kung sobrang excited ko, sabi ko tapos na yung tribulation, di pa pala tapos ng tribulation. Kasi po, nag-research ako at nagtingin-tingin tungkol dito sa nangyayari. So, nagbabase ako sa Book of Daniel and Tribulation dahil yun ang ating paniniwalaan na talagang mangyayari sa mundo. Anong mangyayari, kailan mangyayari, anong mga pagdadaanan. Pagkat ang banal na kasulatan po ang ulat ng katotohanan, ang ulat ng mangyayari. Hindi po ba? Kaya ko po nasabi, kaya po binabago, kasi nung kwentahin ko, kasi po yung tribulation, di ba sinasabi po sa banal na kasulatan is 7 years of tribulation, na hinahati po sa dalawang bahagi. Una ay ang first tribulation, na magsimula at matatapos within 3.5 years of Bible calendar. Pero yung human calendar, 1 day of the Bible is 1 year of the human calendar. So kung 3.5 years, and every year may 360 days, times 360 days is 1,260 years. Hindi ko ba? Ngayon po, nung makuha sa Revelation, sa Book of Daniel, may nabanggit po doon yung parang figure ng kings na mayroong ulo ng ginto, may dibdib at kamay ng pilak o silver, may katawan at bewang ng bronze, may paa ng bakal o iron, may binti, at may paa ng clay and iron. Ngayon, mag-concentrate lang po muna sa ulo at paa. Kasi kung paliwanag po natin lahat, mahaba. Ang ulo po kasi is Babylonia. Power of Babylon starts on 600 BC. Pinamumunuan ni Nebuchadnezzar. Asawa niya si Semerus, naging anak niya si Nimrod, at naging anak nila ni Nimrod si Tammuz. Yun yung mother and child pinagsimulan. Plano ni Satanas yan. Iligaw tayo sa mga paganism. Mamaya na lang po yun. Yung po naman sa paa is clay and iron na tinamaan, nag-scattered siya. Yan yung Europe, Vatican, at saka itong Amerika. Paliwanag po na natin kung bakit 1,260 years ay nagsimula daw nung 538 BC. 538 BC is panahon ni Babylonia, di ba? Bakit 538? Ang Babylonia ay 600 to 539. So ibig sabihin 538, 1 year before the end of Babylonia, hindi sinama ng kwenta ng Revelation. Ang dahilan mo pala nung aking mahanap din, makita, panonood, maski na sinabi kasi rin naging masamang tao, yung tumawag po kay Daniel, at si Daniel ang nagsabi na yung rebulto na yon, nagpaliwanag sa pamamagitan ng anghel at pinaliwanag kay Daniel. Sa paliwanag po ni Daniel, siguro nagbago ng isip si Nebuchadnezzar, nagsisig kasi naghihirap siya. Siguro ba nasabi na lumod o parang leon at kumagapang. Hindi po ba? Nagbago ng puso si Nebuchadnezzar. So nagsisi siya. Talagang ang pagsisisi po dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, pagbibigyan tayo, mas ganun sama natin. Hindi po ba? Si Demas po, di ba? Si Demas, St. Paul. St. Paul is a martyr. Kaya nga po, God work mysterious siya. Okay na po. So yun, nasa 538. Hindi ang namuno si Nimrod. Kung babasahin nyo naman po kayo rin Nimrod, napakapalalo at napakalupit. Kaya siguro isang taon lang sa pinatay rin mga tauhan niya. Napakapalalo, napakalupit.
Ang sama nito, inanakan niya pa yung nanay niya. Kaya nga naging anak nila si Amos ba yun? Si Tamus. Yung mother and child. Kasi kasi patay na nga si Nabucodonosor eh. Ba't nanganak si Semoseros ba yun? So, ipinamalita, palibhasa po, ipinamalita na spiritual conception. Puta, malukuhan talaga ni Satanas eh, no? Di, okay na yun, hindi isinama sa kwenta. So, pag kinuwenta natin, 538 up to the year of Napoleon is 1798. At that time, ang Roma, ang Papa is nasugatan siya. Natanggal siya sa Roma. In-exile hanggang siya namatay. Sa kagagawa ni Napoleon. Si Napoleon ay palibasa may kahambugan din. May pride din kasi general. Diba? Makapangyarihan. Ayaw niya sumunod sa Papa. Ay mga Papa nag-uutos din ng mga hari-hari doon. Hindi na ng advice. Influencer mga Papa. Pero ayaw niya magpa-influencer ni ano. Pinahuli, pina-exile hanggang siya namatay. Ay nung panahon din na yun, kung ibabawas po, 1798, ibabawas po natin yung 538, eksakto po, 1,260 years. That is the first tribulation. And after na masugatan yung Papa, yung little horn, Vatican, sorry, yun po nasusulat eh. Yung little horn, biglang sumulpot yung panibagong superpower. Kasi normally po ang demonyo ang tutoksohin po niya may mga kapangyarihan kung makagawa ng mas malaking kasamaan, di po ba? So ang born of a new world, the American, is 1798. Kailan pinalis yung Papa? 1798, di ba? 1790s. Mayroon pa silang yung civil war, di ba? May civil war noon eh. Ang tingin ko kaya na-influensyahan din itong pamunuan kasi pamunuan ng Amerika kasi pinayagan nila maging Federal Reserve din sa kauna-unahan pa lang nila, di ba? Kasi ba't nagkataon na 1700 na nagkaroon ng kamal na pera itong mga Rothschild, itong mga elitista na to. Nung panahon ni Napoleon, at pagkatapos ni Napoleon, naging malakas ang Amerika, lumipat siya ron, di ba? Kaya nagkaroon ng US Federal Reserve. Ang US ngayon is superpower, pero nalalambungan ng kapangyarihan ng salapi. Kasi kailangan ng gobyerno ng Amerika ng pera eh. Katatayo pa lang nila, katatapos sa Civil War eh. Siguro pinagbigyan nagtuloy-tuloy. O di, iyon na po, doon na po nagsimula yung the Great Tribulation. Ngayon, nung kinuwenta ko, kung 1,260 days, ito is 1798, kung kukwente natin ng 7 years sa 360 years, lumalabas 2,558 eh. Wow, 2,558. Ibig sabihin, itong panahon natin, ay nasa kung pa lang tayo, kalahati pa lang. Noong Great Tribulation, di po ba? At mapupunan nyo, kung kalahati ng Great Tribulation, doon dumadating yung malaking pagsubok at saka yung malaking gulo. Katulad ng COVID-19 na to. May relasyon pala kay kulto eh. Tsaka yung pinaglalaban itong Asia tsaka sila mga kalaban, yung mga NATO, yung mga Union tsaka Amerika, tsaka kalaban itong mga great nation of Asia, China, Russia, India, sila maglalaban eh. Kasi kung i-observe po natin, anong panahon dumating si Kristo after Babylonia, 600 years to the year of dumating si Kristo is 33 years before sa ipako, di ba? Bago mag-end ng BC. Pero hindi naman siya nangaral kagad eh. 3 years lang eh. So ilagay natin yung 3 years. 3 years. Yung talagang labanan na. 3 years is 30 years. So 570 years, no?
Kalahati nga. So, baka ganito rin sa atin. Baka kalahati biglang dumating si Kristo. Tapos may certain mangyayari. Hindi natin alam. Pero, bumalik tayo sa Amerika. O, nakabahang uli yung Little Horn. Na yung Little Horn na yun, sumbulpot. Pinapatay pa niya yung 3 horns. Yung sa yung dragon na may 10 horns na umakyat, yung 10 horns na yun, with 10 crowns, 10 kingdoms sa Amerika yan. Sa Europe. Tapos yung 10 kingdoms sa Europe na yun, di ba? Kasi yung 10 kingdoms sa Europe na yun, nung ma-dissolve ang Rome, nung maglaban yung East and West, tapos itong katagal-tagalan, si Cornelius ba yun? Natalo siya, na-dissolve ang Europe, nahati sa 10 kingdoms. Na 10 kingdoms na yan ang pinanggalingan ng mga European country, England, France, Germany, di po ba? Yung mga Austria na yan, 10 tribes yan eh. Ngayon, nung bagamat nawala ang pangalang Rome, pero nanatili pa rin, nagtago sa likod ng pananampalataya. Kasi bago maghiwalay bago mag-dissolve ang Rome, nakapagkuha na ng kingdom na pananampalataya na nakuha na rin sa mga tribes eh. Ngayon, di siyempre sinusunod ang Papa noon. Hanggang hindi mapasunod yung tatlong kingdom, yung 3 horns, pinapatay niya. Diba? Yung sinasabi ko na 500 million o kanila, kasama na yun. Kasama pa yun sa Inquisition. So, ibig sabihin, makapangyarihan talaga yung Vaticano. Hanggang ngayon naman eh. So, ito masakit po ngayon, nasa kalahati na tayo. Ako pinatatakot at baka po dahil sa influensya nila ma-influensya ng Amerika. Malito, maloko. Kung mawala ho si Trump. Diba ba? Si Trump kasi naniniwala pa rin siya ron sa mga, which is delikado rin yung mga Christians sa Amerika, yung mga Ministry of Christian. Malaki influensya kay Trump Pero parang nasa positive mo nangyayari, nagiging positive yung Ngayon, ang ginagawa naman ng Papa sa Rome, di ba kinukurap naman niya yung mga Christian ministry. Sinasama niya rito ngayon sa May 14 meeting. Di ba? Nagkaroon, ang Papa nagpupunta ng Middle East, kinakausap yung mga religion, yung mga imam na hindi naman nangyari mas kinumpa, kinausap yung mga Protestant, na iba kasi Protestant marami rin pinamabigat dyan baka magkasama-sama, yari tayo. Siyempre may influensya kung sino mga president nila. Na naman si Trump 4 years lang 100 years itong pinag-uusapan natin. Kaya natingin ko itong nangyayaring mga dissolution na ito, may connection talagang gambulan, banatan ang maganda siguro ng tanong na ito, nagkakaedad tayo, nagkakaroon ng magsisisi po tayo. Ako po, nagsisisi na ako sa mga kasalanan ko. Sobrang ako ng dami kasalanan din dati. Kaya humingi mo akong tawad sa Panginoon natin. At alam ko naman patatawarin ako at ang parang gusto sa buhay ko ngayon. Kaya magpahayag ng kung ano magiging mabuti sa atin. At sana po tulungan niya ako. Lakasan yung loob ko para malayo sa tukso. At hinihiling ko po sa inyo Panginoon sa Kristo na hindi po kami pababayaan ngayon. Nasa gitna po pala kami ng laban ngayon. At yung mga susunod pong henerasyon, sana po maging mabuti. Ang lahat po ng ito hinihiling ko ang pinakala sa inyong pangalan na walang hanggang pagmamahal sa amin. Amen.